nasa University of Culture. Saan mo nakita? Sa overpass, sa underpass, everywhere. Basta nandun ka sa Espanya. Kailan to? Kailan mo nakita? Estudyante pa ako nito eh. So, kailan mo estudyante ko? 98? Ay, hindi ba? Hindi, mga 92 siguro. 92, 91. Nakikita ko na yan. Hindi ka nagkaroon na nahanapin din siya? Pero mystery man yun eh. Paano mo hahanapin yun? Unless siguro huli mo siya na nagsusulat. Yun lang, gano'n lang. Sinubukan ko rin ipagtanong siya pero ang naituro sa akin yung yung isa. Yung Winston Tonino yung kasi madalas sa tapitan yun eh. Nangihingi ng hindi ko natukoy na siya nga yung nagsusulat pero meron siyang box. Yung handwriting niya, nandun sa box. Tapos hindi siya ng Santo Niño Ecnic pa rin. Tapos parang may nakalagay pa na donation. Lumalapit siya sa mga jeep, hawak-hawak niya yung box, saka hinihingi siya. Parang ganon. Mukhang may fanatic yata sa politiko yun eh. Parang politics. May Lito Atienza, may Santo Niño. Hindi na yun, hindi to atsensa. May Lito Atienza sa dati, Lito. Di ba ang May may Lim pa, yung mga nauna. Doon sa di ba? Doon sa... Sino yung parang dekada sa lente? Baka yun yung bet niya. Baka naman nalagyan siya. Baka kampanya yun. Baka nakikreate siya na... Diba, ang laki-laki ng mga pusbasa. Oy, sa LRT, ang laki-laki, di ba? Under the LRT sa may tulay. Yun yung pinagtataka ko kung paano niya nilagay yung lalaki. Mukhang may daan yung sa may yate eh. Mukhang inaakit nila. Tapos na may ring. Hindi kasi may mga prank na eh. Crap sila. May mga prank na... Hindi, may mga prank na nakaano din. Graffiti, or naka-vandalize. Mas lagi kong nakikita nakakasakay ko sa dito eh, si Lindol. Ay, oo. Oo, taga-tagig kasi yan eh. Bakit ba lindo na tawag sa kanya? Nakalagay sa shirt niya, Lindol eh. Isang grupo to na puro naka-red, na puro naka-sayan pa tawag dito pare. Sutana? Sutana. Naka-sutana ng red, tapos nakalagay sa kanya yung Lindol. Prominent siya kasi yung asawa niya ganun din. Magkasama sila. Magkasama sila. Gano'n, naglalakad. Mukhang magkahiwalay na paksyon sila. Pero yung asawa niya, minsan kasi nakasakay ko sa jeep, ang dal-dal yung asawa niya. Natuwa naman ako dahil okay to medyo nakapag-asaran ako. Kilala ko naman dahil nakikita ko madalas din kasi sa Luneta yung silindon. Nakapag-asaran lang ako sa jeep na kung ano kasi sinasabi niya na siya raw yung Diyos and everything. Hindi ko kilala si Lindol. Sabi niya kapitbahay. Hindi, kapitbahay ko nga. Pero yung sa kabilang street, di ba, pwede mong consider na kapitbahay yun. Oo, may baril. Yun, sa kabilang barangay siya, pero usually Bacoor. Pero, ang point, yung may contact wala. Pero nakikita ko siya. Yun yung point. Di ba talagang lindo siya? Lindol tawag sa kanya din. Bakit nga? Kasi di ba may may dala siyang signboard na parang The End is Near, tapos yung Lindol something. Tapos mukha siyang Jesus Christ lagi. Kaso nga dito. Tapos lately yata sa Marikina na yun. Narinig ko na pero Hindi mo nakilala yun. kwento rin. Pero wala talaga akong ano. Ay, hindi mo nakita din. Hindi mo siya Hindi ba nakita. yung mga poster? No. Si Tom yata. Pero ako, wala. Kailan mo na... Si Windows nga. Oo nga, masasabi mo. Ano nga? Yun di ba yun? Kung yun yung nakita namin ni Vic one time. Ano release niya? Sa jeep. Ano nga? Si Vic na pakwento niyo, mas concrete yun. Wag! Si Vic na Bakit? Parang may ibang version, ano? Hindi kasi yung, medyo hindi maganda yung memory ko eh. Hindi, sige lang. Okay lang. Alam ko sa jeep yun eh. Tapos? Alam namin
namin siya yun. Tapos one time, parang nililim mo siya. Parang gano'n. Hindi ganun ka-concrete pero... Pero paano mo nalaman na siya? Paano mo nalaman? Nakita namin siya one time eh. Tapos na-recognize namin siya yun. Nasusulat na Oo, nakita namin siya. Oo. Saan sa street niya nakita? Sa bandang Sampaloc area. Anong tsura niya? Parang ordinaryong street. Oo, mama. Manggan? Hindi. Ito hindi ko makalimutan yung sulat eh. Ano? Bruce Limay. Imelda Marcos. Rich, beautiful. Sa may LRT pare. Kailan yun? Hindi ko tanda. Hindi mo matanda. 80s, 90s? Hindi, bago lang. 90s yun. Kasi iba siya, di ba dati? Fred Lim. Red Lim, Bruce Limay. Santo Niño. Pero yung kaya ba niya yung sulat, yung Imelda Marcos, Rich, beautiful. Siya nagsulat, no? Di lang, Ano yung Windows pa rin? ewan ko, hindi ko nakita yun. Baka iba ng tao yun. Hindi, sulat niyo. Kanina. Marami Paano ko. nalaman? Ewan ko, hindi ko sigurado. Pero, hindi ko sigurado, pero sigurado ko na siya. Siya yun. Parang kutob mo lang. Oo, yun. Usually, ganun naman, di ba? Pagka pag may nakikitang nasa Kaya kanila. nagtataka ako sa kanya, saan galing yung chok niya? Hindi, yun nga. Actually, yun nga yung kinikwento ko. Saan galing yung... Hindi, yun nga yung kinikwento ko. Sponsor. Hindi naman kasi baka concept natin baliw eh. Baka naman mali tayo ron, di ba? Hindi, yun yung kinikwento ko may theory kasi kami nyo. Parang gumawa kami ng theory. One time nga kasi, nakita namin siya na sa Sampaloc area. Lakay ang street yun, Launlan ba yun? Yung bababa natin sa... Tapitan? Oo, Tapitan yung... Oo yun, basta bandang ganung area lang na. Basta nakita namin siya parang namamalimos or something. Tapos parang, uy, ano ba to? Sigillos yun ah. Parang, oh, wala pala to eh. Parang ganun kami. Parang nagbibiro kami. Tapos nakabuo kami yung theory parang, siguro nanlilimos to. Tapos parang hindi ko lang matanda kung gano'n ko concrete lang. Pero parang, siguro doon niya nakukuha yung pambili ng chocolate. Parang gano'n dahil. Parang, naggaganon ko na siya sa mga jeep. Tapos one time, paglingon namin, ang bilis na mangyari, wala na siya. Kwento nga sa akin, Ano yun? mindless nga daw. Parang karerista nga daw dati. Ano yung karerista na yun? Yung sa karera, Karerista. yung tumataya sa karera, yung sa Bakit mga... ba kaya parang... Hindi yun nga, parang yun nga yata, parang tumataya at sinlaki. So parang nabaliw yata kasi ewan ko kung may talo ba o something, parang ganun. Basta parang big deal. may isang ano yata na parang naging big deal sa kanya na yung nagpapigtas yata. Yung sinasabi kasi parang sa tingin ba baliw yun eh. Eh hindi naman natin, hindi ko rin kung baliw o hindi yun. Parang taong grasa type lang kasi tsura naman parang taong grasa lang. Pero yun nga, yun yung isang kwento doon na kaya nga windlaws, tas minsan kung ano-ano pinagsulat nun. Usually pangalan ng kabayo daw yung iba doon. Tapos yung iba, ewan ko kung make-up na lang. Urban Legends. Yep. Kilala mo si I'm an urban legend. Alileo Pen. Oo. Oh. Okay, kwento ka. Tell us about him. Hindi ko kilala si Alilepet. Sino ba? Parang siya si Shoko Asahara eh. Sino yun? Sino si Shoko Asahara? Shokoy Asahara. Sa Japan, yung nag-bomb ng nerve gas sa subway. siya, di ba? Yeah. What he did was, binlock yung flyover. Santolan flyover. Santolan? Kailan yun? Yeah. Early 90s. And, ayun, nagsastretch yun ng mass suicide. That's it. That's it? Oh. Pero direct ano yun yun? Witness. No, not really. Kwento lang Pero, din sa'yo. kwento lang din. That's it. Urban Yeah. Legends. What else? Kilala mo yung Pinoy Basket? Oo, Sino yun? Basket. Sino? Pangit naman eh. I think there's this... Sino nga? Sino nga yun? Yung TikTok, sino yun? Eto, sino ka? Sino ka? Dali! Sino yun? Sino yun Pinoy Basket? Hindi ko alam, pero na-meet na namin ni Janet sa Si ano. Windows? Hindi. Hindi. Si Windows yun, Santo Niño Win, pero... Iba pa yun. Iba ba yun? I think, ano yan eh? Bakit mo ginagawa niya? Maliit. Tapos? Oh, so I think, ano yan eh, conspiracy. Ano yun? Parang conspiracy siya ng police. Oo, parang inutusan siya ng police, pero wala na akong alam doon eh. Pero anong ginagawa niya? What made him? Nagpa-paint siya ng mga words, Like, what words? mga Mayor Lim or something. Mayor Lim, Santo Niño. What? Si Windows?
na-meet namin, maliit. Kinausap niyo? Oo. Paano nagpunta ko ng usapan niyo? Wow. Wala eh, walang dating eh. Kami nakita. Bakit? Kasi founder yan. Yeah, walang dating eh. Kala or he's some kind of parang cult. Teka, saan niyo nakita? Sa McDonald's sa may sa Espanya, tama. Sa corner yung may transit doon eh. Alam mo yung UST papunta mo right at Dapitan? No, not really Dapitan. Espanya talaga. Ayun. Okay. So, ang pangit eh. Wala naman siya sinabing something Ano na pinag-usapan niyo? Wala. Sino nag-umpisa ng conversation? Nilapitan namin, nutusan daw siya ng police para gawin yun. Tapos, yeah. Yung anong nakikita mo graffiti sa kalsada, tsaka sa May nakita ko sa Lenga, yung Filipino daw na siya daw yung first na naka-discover na yung neutron is positive. neutron? Oo. Yung nakita mo? Neutron is positive. Oh. Ba electron? Yung electron yata eh. Parang ganun eh. Saan mo nakita? Sa Maynila, sa may City Hall, meron din doon sa baba nun eh. Wala kung nandun pa yun eh. Saka meron pang isa sa may City Hall. Wala kita. City Hall ng Maynila. Sa may padalo sa pababa ng ganun. Tapos yung isa yung may Win Santo Niño, ganun. Saka kunyari, Mayor Fred Lim, Win. GMA Loss, mga ganun. Ano alam mo tungkol doon sa kanila daw? Yung isa daw, daw yun eh. Yung may Win Loss daw, taong grasa daw yun eh. Susulat nun eh. Ganun lang. Ganun lang, yun lang yung alam ko eh. Saan mo nakita pala yung mga windows? Sa may marami nun sa may Espanya, tsaka sa sa Recto, meron nun. Eh, yung kay Selenga, ano sabi nila dito? Hindi ko alam kung ano sabi nila doon eh. Wala akong alam doon. Wala. Basta nakikita ko lang siya yung sa Ano Lenga. reaction mo nung nakita mo yun? Hindi ko masabi eh. Bigla mo lang nakita, hindi mo Nakita ko lang, pero ang reaksyon ko parang maniniwala ka ba o hindi? Kasi siguro pwedeng paniwalaan dahil baka pwedeng depende eh, hindi ko alam. Pero nakakagulat kasi yung text parang scientific explanation pa siya eh. Tapos, di ba, parang siguro hindi siya pinapaniwalaan ng iba niyang mga kasama, yung mga siguro mga ibang scientists na yun. Nung napanood ko yung yung sa dating daan, alam niyo yun, ako siyempre, sigat yun eh. Dating daan na ganyan, tapos nagtanong siya, saan niya ako, si Roberto Salonga. Robert yata, ganun sabi niya, sa Renga. Tapos sabi niya, ako yung scientist na naka-discover na ang positive electron ay actually negative. Sabi niya ganun. Tapos nagtanong siya, ano masasabi niyo tungkol sa cloning? Tatanda ko pa sa ni Brother Eric sa niya. Alam niyo, yung anong yan, meron pa rin niya kaluluwa kahit na yun hindi ginusto ng Diyos. Parang yung pag produkto ng incest. Kahit ba ayaw ng Diyos sa produkto ng incest yan, may kaluluwa pa rin niya. Kahit ba ayaw na kami anak mo. May kaluluwa pa rin. Kaya cloning, may kaluluwa pa rin niya. Yun lang tinanong ko. Yun yung tinanong niya. Kaya sabi ko, ano yung tinawag ko kaya ito mga kaibigan? Punta pare sa'yo naman yung sa Sarenga, yung Filipino scientist sa ganyan. Nasa dating nature. Wala lang, normal lang. Hindi mo kaya na nagbabandal. Hindi ka tulad nung sa Quiapo, tsaka yung nagsusulat ng mga nice sa ganun. Mukhang disente. Mukhang disente. Hindi man mukhang disente, pero parang nakapolis siya na ganun, parang kubrador ng wedding na nagsuot ng polo. Yun, ganun. Parang kubrador ng wedding na nagsuot ng polo. Pero yung parang pagpupunta sa binyag na, parang ganda formal ka. Parang ganun. Kailan yan matagal na? Hindi ko matandaan. Siguro mga 2 years ago ko napanood sa dating daan. Yun yung encounter ko kasi nakikita ko sa mga overpass ako. Ano naman kasi ito, unit ito, lagi ko nakikita kasi kahit saan, tapos lagi ganun ang handwriting. Kaya alam mo isang talang gumagawa nun. Nakikita ko dati sa flyover ng Mega Mall, sa Quiapo, saan talagang kahit saan. Nakikita ko, same handwriting na itim na Kailan pa yun? Mga 2 years ago. 2 years ago ko napanood yung hindi ko interview. Nung nagtanong siya kay Brother Eddie. Pero yung mismong sulat-sulat yung first year college pa yata ako nakita na yan. Ang 1992 or 1993. Yan. Saan yung muna makita sa Manila? Ano yun? Sa Manila. Tapos bigla nakikita mo lang yung mga Oo, ganun.
isusulat yun. Pero sabi nito sa mga madaling araw, yun na yung mga ganun. Oo. Hindi si Salenga naman. Mga ganun nga, kasi na-encounter ko yun, 89, 90, ganun eh. Tapos may mga ka-boardmate ako na ano. Umana, tagal na. Oo, matagal na yun. May mga boardmate nga akong engineering. Tapos, yung sinabi mo na isang tao, kasi alam ko nagkaroon din ng grupo na ano, na parang ginagaya na lang siya eh. Yung masasabi na ano eh, naging patok siya. Naging legend siya kasi naggagaya sa'yo. Ang dami sila, di ba? Kasi sa boarding house namin may sulat din mismo eh. Pero ano na yung boardmate na namin yun. Kung pwede nga mangyari yan kasi kahit ako gusto ko ding i-vandalin sa US kasi parang ano eh, parang ang dating yung puto na nakita ko din ngayon. Kaya parang Kakalat mo yung ano. kakalat mo yung Ano niya, ano ba yun eh? Yung pagkakon niya. kirakin siya sa buhay. Ganun. Ay, di mas masaya pa siya dahil yun nga yung ano eh, objective niya, di ba? Oh, yun. Siguro mapakalat niya ako. Ang hinihintay ko na mapagay sa mga science textbooks yun eh. Parang hinihintay ko. Kasi naniniwala ba kayo sa sinusulat niya? Eh, hindi ko naiintindihan yun. Hindi kasi yung mga engineering na ano, ka-boardmate ko dati, talagang pinagdidibatihan yan. Hindi daw totoo yun sinasabi niya. Tsaka parang maisip nyo, parang pinagta mo lang yung pangalan, basta ganun pa rin ang essence ng electron na yun. Electron tsaka ano eh. Oo, parang Diba? Parang kahit na negative tsaka positive, kung balik rin mo, wala ba rin? Win-loss naman. Ayaw mo na the best. Hindi ako kay win-loss. Ako yung siguro isa sa mga nagpakalat yung kay win-loss eh. Kaya sa area ng UST eh, madami ka talagang makikita. Ang una mong nakikita nakasulat noon, parang sa karera, win Santa Ana, loss Santa Santa win nice, mga ganun. Tapos biglang pag may mga issues, lumalabas win live, mga ganun. Meron pang Holyfield dati din eh. Oo, win Holyfield. Ako nga, una ko na-encounter yun sa may Loton, yung namatag sa ganun. May over ba yun? Then yung overpass ganun. Pinakasalan doon dati, eat rice, more con, nice. Sabi ko, puta, rin pa yun. Nasa iniisip ko kung ano yun dati, di ko maintindihan. Tapos lagi akong makakita, puro mga win nice, o kaya yun, yung loss, ganun. Kasi yun, yung nagsusulat yung chok lang, yung iba minsan, yung chok lang, nakita ko, basta ang itsura niya, may balbas-balbas siya ng konti, tapos may tali sa buhok na ganyan, medyo... Hindi, kwento mo yung paano mo na-encounter. Ayun, ano kasi Nes, ano yung sa DSC, dapitan ba? Hindi dapitan yung sa, yung mga lugawan. Before best ba yung lugawan? Kasi yung lugawan kapag ano, Seda. hindi for best yung isa pa bagong for best. Naval ata yan, naval. Tapos nagagawa daw ganyan, naval yan, nagagawa daw ganyan. Tapos nakita ko, putang na yun na tayo, nasa iyo kasi nagsusulat siya, mga tungkol yata sa Muslim pa yun yung dati. Win Muslim, ganyan. Tapos, nakita ko, ang itsura niya, may hawak siya ng ano, yung pakete ng Philip. Putang na, parang may advertise sa Philip. Pwede ba sabihin ng Philip dito yun? Yung Philip na ganyan. Tapos, hindi naman siya mukha namamali mo sa ano, basta yung gusto niya lang. Sulit yun, ganun. Yun ang trip niya sa buhay, oh. Kaya, Ay, yung ano yung hawak niya, parang hindi naman yung nagtitinda. Hindi, ano yun? Hindi. Nakita ko siya. empty yung nakita ko. May hinihingi na rin siya ng pera sa ano eh, sa mga jeep. Kung may big, yun. hihingi siya sa sa mga jeepney driver. Parang nasira nga yung ano doon eh, yung tingin ko doon kasi dati. Nung una kong nakita nito, sabi niya, napag-usapan namin yun, sabi niya, pare, hindi naman malimos yun, tayo gusto niya gawin yun. Tapos yung, mga 3 beses ko nakita yun eh. Nung pangatlong beses ko nakita, sabi, puto nang hihingi na, sa'yo ganun, puto nasira yung credibilidad, parang ganun. Ako naman, nagkaroon talaga ako ng fixation doon kay Windows eh. Tagal ko siyang hinahanap. Tapos nakita ko siya, in action talaga, nagsusulat. Kinagabihan, ginawan ko siya ng comics, sobrang bilis ko sa kanya eh. Ito yung itsura niya eh. Nung time na... Ito yung impression ko sa kanya. Yan yung impression ko sa kanya. Si Winloss. Di ba lumabas yan sa 4? Kaya lang nung nakita ko na umulubi na. Ano pala? Tapos nagkaroon na ng ibang ano eh. Nagkaroon na siya na ng ibang sulat na rin. Hindi na lang Winloss. May mga limbo man. Mga limhay. Yun, sinulat niya yung pangalan ko. Kaya feeling ko ano eh. Win Thunderbeak. Pero palamang hindi ako yun. Pero pakinamdam ko. Ako yan ah. Win Thunderbeak. Pero pa pangalan siguro ng kapay. Sa tapat, madami siyang ano doon, bakit punong-puno. First trade ko to noon eh, takabado pa ako kasi Bamas na shows na yung camera ang binili ko. Second dan. Nanginginig yun. Kwento mo, paano Kasi ganito yung, binigyan kami ng plate na ano, sabi sa photography, dapat na subject niyo Quiapo. Pero kapag kinaano mo ng picture, yung kunyari,
area sa Quiapo lang. Baka sa BFP, pero sabihin kami ng prof namin, Quiapo ba? Baka sa palengke nyo lang yan. Kaya nung nakita ko to, sige, puta, jackpot. Kaya ginawa, eksakto pa yan, Church of Quiapo. Wala nang sa prof ko pag nakita yan. Tapos may drama-drama pa din sa taong to. Nung kinuha ko ng picture, nakakatawa nun, aware siya na kinukuha ko siya ng picture. Pumusing siyang ganyan talaga. Ganyan. Nakaposting mo ha. Kita yung Lindol, kita yung prophecy niya na First Lady Train Crash 1994. Former First Lady ha, walang nangyari, hindi namatay si Presidente. Tang na, tumakbo pang presidente yata yan. Basta ito, tuntua ako dyan kasi yan. Nakita ko na tiyempo ako yan. Kaya ako ng picture. Kaya, yan. Pagkatapos ng picture, tinignan niya pa ako. Teka, magbibilang ako ng tanong, 94 din, 94. Kasi third year ako nun, 92 ako first year. Third year yun. Pero eto pa pala sa Bastorya, pinsan ko nakasabay dito. Kasabay daw niya sa jeep, kumakain to naman. Ako yung outfit na nakita ko parang Vietnam veteran, Vietnam War veteran. Oo, siya. Ano ba yun? Fatigue, yung parang sa ROTC, gano'n. Tapos madami siyang jari na hawak dito. Hindi yung hawak na yan. Jari yun, dami. Isang tungkol. Tapos may yung lindol na dito, nasa likod na niya. Lindol. Nandun pa rin yung Lindol. Kasi nakakatakot nito, nasa jeep ako tumigil yung jeep para magsasakay o may bababa. Tapos si Lindol pare, iniikot sa amin, nagsasalita sa amin niya, mayanig ang Marikina. Ganun ka? Mayanig ang Marikina, tapos titingin-tingin sa amin. Inikutan ako, akala ko ng hex siya eh. Ano yung parang kinukulang kami. Takot na ako. Pati yung jeepney driver, tawa lang eh. Kasi nung siren, nandun pa sa lahat sa amin, hindi ko lang Marikina. Pero yung famous niya yung may picture ng Christ, kaya lagi niyang bit-bit yan. Pero ang ano niya, ito. Pero wala pang sulat na Lindol. Minsan white yan, kasi may parang yung ito, may ganun yan. Sabi mo may asawa sana ka-red din. Hindi ako nagsabi. Pero teka, pero nakita ko sa'yo para X-Men ang prof mo. Hindi, ano yun, yung sinasabi nga sa kanila, one time parang nakita ko nga naka-leather jacket. Tapos black, tapos yun nga, Lindol na. Pero hawak niya pa rin yun. Isa lang explanation dun kung paano, diba si Undertaker dati parang demonyo, may yung biker na itsura niya, parang ganun siguro yan, pero ganun. Parang yun ang inspiration niya. Parang ganun kasi, diba nagbabago rin nung nakarakter ang mga WWE wrestlers ganyan. Di ba hindi natin nakikita? Ngayon na lang ulit. Lumipat daw sa Marikina. Sa Marikina kasi ito yung sentro ng Lindol. Kasi diba, lalabas sa amin siya before. Yung sa may area namin, kapit bahay ng alas. Tagal na wala. Tapos kung saan, tapos ngayon, theory ko nga yun, baka mo sa Marikina, dahil nandun nga yung fault line parang pinakasentro. Parang mas jasmine mo yung kung pinagsabi niyang yung prophecy ko niya. Mas malakas kasi tao tayo. Yung may Lindol nga naman, sumamba. Ano siya? Siya. Saan po yun? Yung arcade? Paano po yun na nalaman na magkakalindol? Meron experience. Kaya na po? Experience. Ano po May yung narinig ako. Ano po yung spirit na yun? Gagawa ng earthquake. Siyempre kung sino gagawa ng earthquake, yun ang magsasabi. May pangalan po siya? Nakunan mo ito. Ito likod ko na. Nakunan na. Nakunan, hindi ko yun. Nakunan mo ito. Ano po Kasi yan? magiging big news to eh. Parang may... Masaya. Ito mo sa amin sa ABS-CBN. Maganda naman yan sa nagkakamera. Nagpipipit. May susunod ba? Oo. Saan po? Ito Metro Manila. Saan po banda? Buong Metro Manila?
debate sa debating club. Size mo, bet yan, no? Oh, yan lang ang tanong mo, Lindo. Alam na sa Luneta yun. Maski din sa Wendy. Gano'n na po kayo katagal na nag-iikot? Nag-umpisa ako ng prediction. Bigay ko ng prediction, 1968. 1968. O, ang first timer ko nung luminto lang August 2, 1968. Panahon ni President Marcos. Gumalaw ang buong Metro Manila doon sa Ruby Tower apartment. Nagkaroon ng pagbagsak yun. Marami na matay. Paano kayo nagsimula na... Bigla na lang may narinig eh. Kasi dati, nagninegosyo. Bago dumating yung August 2, 1968, earthquake na yun, may narinig ako. Kasi, narinig. Maging ngayon. Kaya ito, pinasulat sa akin ngayon. Ano yun? Kay Tosoma ko? Sa Tosoma? Hindi naman. Alam mo, kasi pan-religion yung tanong mo eh. Okay. Pan-religion yun. Kailan mo ba? Oo, basta kung sino gagawa ng earthquake, by spirit, sino magpapagalaw siya? Alam mo ba yung Jollibee? Ano ba? Yung Jollibee, alam mo? Ang Jollibee nila? Oo. Oo. Magkakaroon ng fire yan, fire. Kailan po yun? Within this year. Dito, Napunit na po yun. Napunit na po. napunit. Napunit ko lang ito, kaya lang sulat ko ito. Yung scratch ko ito, assessors ko, madadala ko sa mga media people. Saan ka? Sa UP? Sa UP, no? UP. Nung karami nang kumuha sa amin sa Masco, UP. Si Lauren Ligarda, nalagay na ako sa kanya. Yung programa niya ng araw, sa Luneta naman ang pinunan noon, 45 minutes. At may mga ibang taga-UP, UST, Masco. Kasama niyo po, sir? Oo, Pangalan po niya? Aida. Aida. Kayo po, anong pangalan niya talaga? Rachel. Rachel. Kaya lang, mas nanyag ako rito. Oh. Dito, ito yung tanong. Ha? Kasi ako nag-predict ng earthquake noong 1990. Tandaan mo yun. Sir, ayan. Tataka pa noon. Gumagalaw bumagsak sa Baguio, Laguban City. Nasaan po kayo nun? Nasa Manila. Sa bahay. Ngayon, Ano ba yung trabaho niyo dati bago kayo... bago ako magkaroon ng prediction, negosyo ako sa Yes Clothing sa Baguio City. Trabaho. Tapos napadpad na lang po kayo rito? Nagkaroon ako separation sa misis ko. Siya ngayon nasa London. Kasi kung ano naman yan ang gagawin ng masasaan yan is the board, CBA. Ngayon nasa London siya. 30 years na siya roon. Separated ako yan eh. Hindi na kayo nag-uusap? Hindi na. Naisip lang sila. Separated na kami. Kaya niya yung mga Wala kayong anak? Meron. 40 years na yung yung panganay. Kasi 63 na ako eh. 63 na. Hindi kayo dinadalaw ng mga anak niyo? Nasa abroad din sila eh. Nagtatrabaho. Kanya lang, hindi ko sila kilala. Nababalitaan ko sa mga kamag-anak nila dito sa Maynila. Diyan sa may UST. Totoo ba yan? At kuwan. Saan ka na nilagay? Kung makita mo ito sa dyaryo, sa katotoo, madalas ako sa, hindi sa Wendy, siguro wala na ako sa Wendy dahil hindi na ako mamumulot yan eh. O, tinatapos ko lang ito. Pag susutuloy ako ng room, kinunan na ako ng ABS-CBN. Bago eh.
former government secretary. Si Santo Niño Win. Santo Niño Win tawag ko dun eh. Wala Saan? talaga siya na. Ang location niya ay sa Espanya, Manila. Hanggang hanggang Taft. Tapos umaabot siya hanggang Caloocan. Yung mga mga scribbles niya, mga sulat niya sa pader. Makita mo siyang sinulat niya yun mismo. Halo-halo eh. Depende sa panahon din eh. Parang aware din siya sa nangyayari sa paligid. Halimbawa nung election nung 1998, mga sinulat niya mga Santo Niño Win, tapos Lim Win, at Censa Luz sa Manila, yung politics sa Manila. Ganun mga sinusulat niya. Tapos, nung nawala na yung tapos na yung eleksyon, iba na naman mga phenomenon sa mga tipong kung malabo eh. May Commodores. Commodore? Nakasulat ng Commodores eh. Labo. Kailan mo siya, unang nakita? Unang nakita? Di ko alam eksakto eh. Basta, nung galing ako ng Cubao, papunta ako doon sa dorm ko, doon sa Moraita, sa FME. Nakita ko siya sa may rotonda. Nagsusulat-sulat na sa mga pader. Siya mismo? Oo, siya mismo. Susulat mo. Kasi traffic sa sa rotonda. So, makikita mo na mapapansin mo yung awkward na tao nagsusulat sa pader na iba yung Saan pader? sinusulat. Yung pulang pader sa rotonda. Sa may papuntang Pakubao o yung... So, kasi may beer garden dyan sa dyan sa... yung Grand Linihaw. May papuntang Cubao, may papunta dito sa Quezon Out. Yung ditong gilid, papuntang Cubao. Pader kasi yan na malaki. Doon siya susulat. Doon ko siya una nakita. Pangalawang beses ko siyang nakita sa sa Espanya. Nanghihingi na siya ng pera. Usually, ang pinaglalagyan niya ng yung parang contribution box tawag doon eh. Tawag doon contribution box. Ba't nakausap mo siya? Hindi. Kasi, meron siyang parang nakasulat, donation. Talaga? Tapos, sa mga driver nangihingi siya. Piso lang boss, gano'n, piso lang. Mahaba yung box. Yung parang siya. Pang-Yossi. Yun. Yung Tapos may nakasulat na donation box. Donation. Okay. Ano yung tsura niya? Taong grasa. Ganun. May mahaba buhok. Ganun. Na madungis. Yung titigal na taong grasa. Tapos anong reaction ng mga tao sa kanya pag naghihingi sa binibigyan sa? Binibigyan naman. Kasi yung tawag na ito, yung jeep na sinakyan ko, yung driver nagbigay ng piso eh. Doon ako sa may tabi ng driver nakaupo. Hindi ka nahingan. Hindi naman, driver lang ang yung punteriya. Alam niya na may pera yung mga driver. Bakit pag mga pasero din naman may pera? Siguro dahil baka nag-iisip din siya ng Dahil baka mas sanay na siyang nakikita ng mga driver. Malamang. Kasi lagi siya sa daanan eh. So siguro may idea na siya na dahil ang driver, sigurado may pera dahil namamasada eh. Tapos may mga pasahero siya, nagbibigay ng pera sa kanya. Anong taon mo siya nakita dun sa may rotonda? First time? First time ko siya nakita, mga 99. Bago lang. 99. Kasi mga 3 months after. Ano reaction mo nung nakita mo siya na gano'n? Una, natuwa ako dahil curious ako dun sa mga mga scribble sa wall eh.
na parang naging popular na dahil maski saan nakikita mo eh. Pero ano, yung dahil alam mo na dahil nakikita mo na siya, tapos may nagkukwento na rin sa'yo tungkol sa kanya. Then, Tapos naging popular na rin kasi siya eh, doon sa ginagawa. Tapos parang naging ano na siya, parang novelty na siya. Tipong yung mga kaklase ko, yung mga parody lang, mga vandalism. Yung binabandalan nila, hindi na yung mga tipong astig na bandal, hindi Santo Niño na rin. kakaiba Parang kasi. ginagaya nila, parang Ginagaya- patawa, bilang ginagaya ng patawa. mga kaklase ko. Ginagaya ng mga klase ko bilang patawa. Kasi yun ang lagi nakikita sa daan eh. Tapos natuwa ako dahil doon sa likod ng curiosity na gusto kong malaman ko sino ba nagsusulat nito. Nakita ko siya on the spot mismo gumagawa. Halo-halo yung materials niya eh. Pero karaniwan mga pintura. Sa tingin mo ba na ba't yun? Ba't yun yung sinusulat niya? Yan ang hindi ko alam. Hindi mo napapansin. Naisip ko natanong ko rin sa isipan ko kung bakit gano'n ang sinusulat niya. Ano? Ano yung Hindi ko alam yung sagot. Parang yung tataka ka lang. Tataka lang ako. Parang siguro may gusto siyang ibig sabihin, parang folklore. Kasi Santo Niño eh, parang isang ano yan eh, religious pop icon no? Baka Religious yung icon. ba parang nagdano siya ng kulto. Maaaring gano'n. Parang Maaaring kulto. Pero pwede rin wala lang din. pwedeng wala lang din kasi siya lang ang gumagawa eh. Siya lang mag-isa, no? Siya lang mag-isa. Saka makapansin mo na siya lang mag-isang gumagawa dahil yung writing niya, yung style ng writing niya, isa lang. Imposibleng ginagaya lang na Oo, iba. imposible. Meron na siyang yung parang karakter ng paraan ng kanyang pagsusulat. Di ba sa ano? Di ba sa parang sinisita ng mga polis? Siyempre, Hindi parang din. mukhang pinapabayaan na Siguro. lang din sa ano. Siguro sinisitas, maring pinababayaan na lang dahil baliw. Kasi taong grasa na eh. O minsan sinisita din kung mga lugar na medyo bawal magsulat. Bawal lagyan ng mga vandals. Oo naman yun eh. Siya naka-discover doon eh. Hindi lang sa pinapansin. Talaga po? Sinulatan nga niya yung gumawa noon. Tapos sumulat siya sa kanya, humingi ng thank you. Kaya siya... Nababaliw na ba? Hindi naman. Ang gusto lang niya, pansinin yung mga nagawa niya. Kaya dinala niya na lang yata sa pasulat. Oo, dinala niya sa pasulat para... Teacher yun? Saan yung teacher yun? Saan yung teacher yun? Saan siya nakikuro? Ano pa? Ay, mga aras sa sa'yo, boy! Kalimutan ko rin. Namang nagtatanong sa kanya. Kasi hindi nga nila pinapansin. Eh di matagal na po yun. Tagal na. Ano po po? Noong 80s pa ho? Kailan mo ba niyo na-discover yun? Matagal na. Matagal na yun. Eh, hindi niya siya pinapansin. Eh, yung gumawa noon, sumulat siya. Tapos hindi nga sa kanya, thank you. Maraming salamat at napansin ninyo. Siyang naka-discover. Hindi siya pinapansin. Kaya yun lagi. Pala kumuha siya ng patent dati. Dapat pala kumuha na siya ng patent dati. Hindi kasi ganun ka-strict dito yung mga ganun. Related din po kayo sa kanya? Ay, hindi. Kupare ko lang yun. Meron ako doon sa sa father ng school namin. Nahiya ako. Kasi hindi nga siya pinapansin. Dinadaan na lang yung sulat-sulat para ano. Eh, anong ginagawa niya ngayon? Yung tuturo nga, ngayon, wala pa nung pasok. Saan?
siya daw yung first na naka-discover na yung neutron is positive. Neutron? Oo. Nakita mo? Neutron is positive. Oh. Ba electron? Electron, yung electron yata eh. Parang ganun eh. Saan mo nakita? Sa Maynila, sa may City Hall, meron din doon sa baba nun eh. Wala kung nandun pa yun eh. Saka meron pang isa sa may, City Hall. Wala kita. City Hall ng Maynila. Sa may padalo sa pababa ng ganun. Kasi yung isa, yung may Win Santo Niño, ganun. Saka, Alam niyo yun, ako siyempre, sigat yun eh. Dating daan na ganyan, tapos nagtanong siya, saan niya ako, si Roberto Salonga. Robert yata, ganun, sabi niya, sa Renga. Tapos sabi niya, ako yung scientist na naka-discover na ang positive electron ay actually negative. Sabi niya gano'n. Tapos nagtanong siya, ano masasabi niyo tungkol sa cloning? Tatanda ko pa sa yung brother editor sa niya. Alam niyo, yung anong yan, meron pa rin niya kagagawa kahit na yun hindi ginusto ng Diyos. Parang yung pag produkto ng incest. Kahit ba ayaw ng Diyos sa produkto ng incest yan, may kagagawa pa rin niya. Kahit ba ayaw na nakamit. May kagagawa pa rin. Kaya cloning, may kagagawa pa rin niya. Yun lang tinanong ko. Yun yung tinanong niya. Sabi ko, ano yung tinawag ko kaya mga kaibigan? Punta pare sa yung naman yung sa Sarenga, yung Filipino scientist na ganyan, nasa dating Ano yung tsura? Wala nga, normal lang, hindi mo kaya na nagbabandal. Hindi ka tulad nung sa Quiapo, tsaka yung nagsusulat ng mga nice windows na gano'n. Mukhang disente. Mukhang disente, hindi naman mukhang disente, pero parang nakapolis siya na gano'n, parang obrador ng wedding na nagsulat ng polo. Naman. Mga ganun nga, kasi na-encounter ko yun, 89, 90, ganun. Tapos may mga ka-boardmate ako na Luma na, tagal na. Oo, matagal na yun. May mga boardmate nga akong engineering. Tapos, yung sinabi mo na yung isang tao, kasi alam ko nagkaroon din ng grupo na ginagaya na lang siya eh. Yung masasabi na naging patok siya. Naging legend siya kasi naggagaya sa'yo. Ang dami sila. Kasi sa boarding house namin may sulat din mismo eh. Pero ano na yung boardmate na namin. Kung pwede lang mangyari. Hindi lang sa Pilipinas. Talaga po? Sinulatan nga niya yung gumawa noon. Tapos sumulat siya sa kanya, humingi ng thank you. Kaya sa... niya ba? Hindi naman. Ang gusto lang niya, pansinin yung mga nagawa niya. Kaya dinala niya na lang yata sa pasulat. Oo, dinala niya sa pasulat para... Teacher yun. Saan yung teacher yun? Saan yung teacher yun? Saan siya nakikuro? Ano pa? Uy, nung araw sa sa'yo, boy! Kalimutan ko rin. Namang nagtatanong sa kanya. Kasi hindi nga nila pinapansin. Within this month, all buildings will see. Within this month. Alam na mga locals yan. Maynilad. Kapay Lalunan, alam na. Kasi sa kanila rin Maynilad water eh. Eh, mga locals. Maynilad. Kapay Lalunan Jr. The former DILG Local Government Secretary.